Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tim's Fishard. And for today's video, no, sasagutin natin yung tanong sa ating channel kung paano ba tayo nagwa-water change sa ganito nating setup. Kasi nasabi niya, pag ganito daw na walang, tingnan mo, walang aerator, no, tapos walang filter, no, as in wala talaga, tank lang, tubig, isda, and ayan, plants, and ito, lumot, no. Kung ano daw yung way natin, no, ng pag-water change, kung ilang araw. So dito sa video na to mga gar, sasagutin natin, no, kung paano natin bina-water change itong setup natin na ganito. Iba-ibang sizes, no, iba-ibang variation, no, ng mga tanks. Meron tayong ginagamit na ito, tawag nito, basta box. Ito, kung meron tayong gantong box, no, meron tayong gantong tank 2.5. Tapos meron din tayong 15 gallons na nakahati, so tagpa 5 ito. Yan, tapos meron din tayong malaki, no, na nasa 7 gallons ata ito, 7. Tapos meron din tayong mga ganto na trapand. Ayan, mga ganto. Tapos meron din tayong gantong trapand, no. So paano ba yung pag-water change natin dito sa kanila? So yung pag-water change kasi, no, isa sa mga most tiring talaga na trabaho ng isang fish keeper, no, yung pag-maintain, no, ng mga tubig, kasi siyempre crucial yun sa mga isda natin, no, yung tubig natin, kasi doon nagkakasakit yung ating isda, no, pag hindi maganda yung tubig natin, doon din namamatay yung ating mga isda. So crucial talaga yung water system natin pagdating sa pag-iisda. So unahin na natin to, yung mga maliliit natin, no. Ito, kasi ang estimation ko nito parang nasa 2 gallons, no, yung laman, no, nitong bawat partition na to. Nasa 2 gallons ang laman yan, kasi kung lalagyan natin yan ng tubig, no, kung wala talaga siya tubig tapos lalagyan natin itong 10 liters na to, no, yan 10 liters kasi yan, halos maubos niya yan pagka i-full natin ng tubig sa mga ganto na level, yan, ganyan. So dito sa gantong setup natin, no, every Tuesday and Thursday, tapos weekend, halos every 2 days, pero may skip tayo ng Monday. Basta every Tuesday, Thursday, and weekend. So it's either Saturday or Sunday. Yun, ito yung pag water change natin sa gantong setup. Sinasabay natin to, itong mga 2.5 na to, kasi maliliit. Yan, sinasabay natin yan kasi nga maliliit sila. Tapos ito, yan, ito, yan, hanggang sa ilalim kasi 2.5 yan. Tapos sinasabay na rin natin yung mga ganito, yung mga nasa galon. Yan, every Tuesday, Thursday, and weekend, no, it's either Saturday or Sunday. Ayan. Tapos yung ganito naman, kasi malaki nga to siya, 'di ba? Malaki. Ayan. Tapos yung mga ganito, tapos yung mga ganyan, ito. Yan, tapos yung ito, yung mga itong mga box na to. Ayan. So masikip, no. Ayan. Every naman Wednesday and weekend. So pag Wednesday, ito yung pinapalitan natin ng tubig. Yan, ito. Tapos sinasabay natin yung ito. Yan, at saka ito. Yan, sinasabay natin yan. So, pag nagpapalit ako dito ng tubig, tatanggalan ko lang ng dumi sa ilalim, no? Pag tinanggalan ko ng dumi sa ilalim, babawasan ko lang siya ng mga at most siguro 30%. 30% ng kanyang tubig, no, tatanggalin natin. Tapos papalitan lang natin ng tubig ulit. Ganun lang tayo pag nag-water change. Pinaka most na tinatanggal natin is 30%. Hindi natin siya full water change kasi masama din yun sa isda, lalo na kung okay lang naman silang, wala naman silang sakit. Tapos dito sa mga malalaki nating mga trapan, no, yun. Tapos ito, mga blue na to, ayan, yan, kasama na yun, no, kasama na yun. Ito naman every weekend lang talaga, so once a week lang talaga to pinapalitan ng tubig. So yung pagpapalit natin at most, no, 30% pa rin tanggal ng dumi, tapos babawasan natin hanggang mag 30% yung matanggal natin. Tapos yun na yun, dadagdagan lang ulit ng tubig. So hindi yan full water change pa rin, ganyan lang. So sa tagal na ganun lang naman ang process ko dito, hindi naman tayo na mamatayan talaga ng isda, no, na marami. Kasi natural lang naman, kahit sino naman sa mga breeder talaga, nagkakasakit talaga yung mga isda nila. So pag okay lang naman yung mga isda ko, wala naman silang sakit, malalakas lang naman sila, ganun yung system natin. So sa ganito trapan, every weekend lang talaga. Tapos itong mga beta natin, no, weekend lang din yan. Yan, every weekend lang din yan pinapalitan ng tubig.
So, paano pag may sakit? No? Pag may sakit naman yung isang tank natin, sample yung isang lagayan natin, may sakit or may mga nagwiwiggle, no? Pagka masama talaga yung lagay, no, ng isda na yon, tatanggalin natin yun syempre. Tapos nilalagay ko sa ganito, sa ganito. So, nilalagay ko sa ganyan, sa itong tank na to. Tapos nilalagyan ko ng asin at methylene blue. Then daily pinapalitan pag may sakit na, pag yung malubha, yung parang hindi talaga maganda yung lagay na, nilalagay natin siya sa ganyan or sa mga galon, no, sa mga ganyang galon or sa mga maliliit na galon tulad ng gantong galon, no, nilalagay natin sila diyan. Tapos lalagyan ko yan ng methylene blue at saka asin, tapos daily yan pinapalitan ng tubig. Pagka naka-survive yun, ibabalik lang din ulit sila doon sa pinanggalingan nila. Pero pag hindi makasurvive talaga, di wala talaga, patay talaga sila. Ganun lang naman talaga eh. Namamatay talaga, ganun. And alam mo naman ang gapi, no, mabilis sila mamatay, mabilis din sila dumami. Yan. Then, pagka sample, kung saan siya galing na tank, no, kung saan galing tank yung nagkasakit na yon, sample ang sakit niya ay nanghina, no, pumayat, tapos nanghina, hindi kumakain, tapos nagwiwiggle, no. Kasi meron yang lilitaw na hindi lang yan siya, sample nakakuha ka ng isa or dalawa. After ilang days yan, after kinabukasan, meron din yan ulit magwiwiggle dyan. Parang ganun. Hawa na yan eh. Kasi yung kung saan siya galing na tank, yung tubig niyan ay contaminated na rin ng sakit niya na yon. So ang pagwiwiggle kasi hindi naman talaga yan sakit, kundi symptom siya ng sakit. So either parasite, no, poor water condition. So maraming cases siya na kung bakit nagwi-wiggle. So ang wiggle kasi mostly yan ang sakit ng mga dito ko ng mga isda ko dito. Mostly wiggle talaga. Tapos papayat na yan hanggang sa mamatay. So kung may nagwi-wiggle lang naman, no, sample wiggle lang naman yung kanyang yung kanyang sakit, wiggle, no. Hindi yung parang dropsy, sample yung sakit ay dropsy, yun hinihiwalay talaga natin yon. Yung sakit sample ay payat na payat sobra, tapos parang ang putla ng isda. So hinihiwalay talaga natin agad yon kasi yon ay ibang sakit na, no, na highly, baga yung kanyang survival rate ay napakababa talaga. Pero sa wiggle lang naman, kung wiggle lang, hindi na natin yung tinatanggal, no. Kung nagwi-wiggle sample, may nagwi-wiggle sa isang tank, hindi na natin yung tinatanggal. Ang ginagawa ko lang ay wina-water change ko lang daily. Kasi yung tubig natin, no, may nilalagay na tayo dyan na aquacare and asin. So araw-araw yan na lang pinapalitan ng 50%, no. So hindi full water change pa rin. 50% lang pag may sakit yung isang tank or merong nagwi-wiggle, ganun. 50% water change, tapos daily water change talaga yan. Yun, ganun lang. Hanggang sa mawala yung wiggle. Pag nawala yung wiggle, pag bumalik na ulit sila sa dati na masigla na sila, so balik na ulit sa lumang schedule ng pagwa-water change. Ganun lang yung style natin dito sa ating isdaan. Ganyan tayo pag nagwa-water change. Ayan. So, sa tubig, no, hindi tayo nag-i-stack ng water. Kasi dati nag-i-stack ako, mapapansin nyo sa mga luma kong video, may nakahilera yan dyan na 6 na galon, no. So ganito kadaming setup, hindi talaga kaya na mag-stack ng water ng 6 na galon lang, no, kasi kinukulang talaga tayo. So may nabisita tayo mga breeder, no, na ang ginagawa nila ay hindi na sila nag-i-stack ng water kasi nga sa sobrang dami. Nakasalamuha ako ng 2 breeder, no, nagkwentuhan kami, ganon, share ng mga ideas. Pinakita nila sa akin kung paano sila mag-water change. So direct lang talaga agad, direct lang sa gripo, no. Tap water yan dito sa NCR mismo. And alam naman natin yung tubig dito sa NCR, 'di ba? Malakas sa chlorine. So sa kanila direct talaga sa gripo, biglang buhos na lang dito, may hose sila, no, na ginagamit. Bukas ng gripo, direct buhos dito. Tapos sabi nila hindi naman daw namamatay ang isda. Basta konti-konti lang, siguro 25% lang daw, ganon. Basta konti-konti lang, tapos yan, mahina lang na pagdidrip ng tubig, ganun. Then wala na silang nilalagay, walang asin, walang aquacare, ganun. So although hindi ako sanay sa ganyan, no, baka mamaya natatakot ako, baka mamaya mamatay ang ating mga isda. Pero sa kanila subok naman daw nila, kaya ginaya ko din. So, ayan, wala na tayong naka-stack dito. Yan, yung tubig na yan, ay ginagamit lang yan natin pag nagpapakain tayo. Diyan tayo kumukuha ng tubig pag nagpapakain tayo ng
BBS or kung yung mga ginagamit natin ng tubig pag nagpapakain tayo. Kaya walang ano yan, walang aquacare at walang asin yan. Tapos pag nagpapakain tayo ng Tubifix, yan din ang ginagamit natin na tubig, no? Para pag nagpakain tayo. Kasi gumagamit tayo ng tubig pag nagpapakain eh. So hindi na ako nag-i-stock ng water. Ang ginagawa ko na lang, no? Pag papalit ako ng tubig, no? I-ready ko lang yung mga galon natin. So dito pakita ko sa inyo. So ito yung nire-ready kong mga galon. Ayan, 5 kasi nandun yung isa. So ito, pagka magwa-water change ako, nire-ready ko lang to. So pinupuno ko na ng tubig, tapos nilalagyan ko ng asin, tsaka aquacare. So ang aquacare ko siguro kasi may cup yan eh. Yung cup niya is 1/4 ko lang. No, 1/4 na cup ng aquacare binubuhos ko sa ganyan 10 liters ito na galon. Tapos 1/4 kutsarita ng asin. Yan, konti-konti lang din kasi pag masyadong malakas yung asin, hindi rin maganda sa mga kaliskis ng ating mga isda. So, ang ilalagay ko ay 1/4 kutsarita na asin lang. So, ganyan siya. Hayaan ko lang yan dyan. Tapos habang nagbabawas ako ng tubig, naka-ready na yan para matunaw pa yung asin at maghalo pa yung aquacare. So, yan lang. Hindi na yan siya naka-stack. Para hindi na tayo masyadong mahirapan pagka nagpa-water change tayo. Ganyan na lang yung style natin. So sa ganong style no ng ating pagwa-water change, pag-prepare ng tubig no, mapapansin nyo malalakas yung mga isda natin. Ayan, halos hindi na masyadong nagkakasakit no, kasi pag may nagkunting wiggle no, daily water change agad tayo. Ganun lang yung style natin no. So healthy naman ang mga isda natin. Ayan, mapapansin nyo naman no, kitang-kita naman yung resulta. Ayan nga, sa sobrang healthy nga at ganda ng tubig natin, may nakatira ng prehistoric animals doon no. Hindi ko alam kung saan galing yan, no? Sa probinsya ko lang yan nakikita eh, sa mga nilulubugan ng kalabaw. Alam mo yung swimming pool ng kalabaw sa probinsya, may mga ganyan. Parang hindi ko alam kung anong, ayan no, water slider. Hindi ko alam, prehistoric animal yan siguro. May nakatira na yung ganyan dyan. So ano yan dyan sila dati? 2. Ngayon isa na lang siya, hindi ko alam kung saan na yung isa, baka namatay na. Ganyan, di ba? Proof yan na maganda yung tubig natin. Ayan. So, kung yun ay hindi effective, dapat na-disgrasya ng mga isda natin. Pero kitang-kita nyo naman, effective naman sila. At malalakas nga. Ayan. Dati pa nga, nagkakasakit pa yan dyan eh. Pero tingnan nyo naman, oh. Ayan. Diba? Maganda. Tapos, nabubuhayan tayo ng mga may sakit. Ayan. So, hanggang dito na lang yung video natin mga gar. Sa muli, no? Ito yung inyong Kuya Temps sa ating channel, Kuya Temps Fishard. Fish out. What they don't do,